Tinig ng Katotohanan. Mateo 4:4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kumusta tayong lahat? Kala ko Bisaya, no? Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos tungkol sa salita ng Diyos na magdadala sa atin sa kaligtasan, na malaman natin ang buod ng katotohanan na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon para maabot natin ang kasaktalan, para tayo ay maligtas. So, tayo mag-umpisa ang ating paksa ay ano ba ang kalagayan talaga ni Kristo? Dahil mayroong iba nagsasabi si Kristo ay hindi Diyos, tao lang siya. At may nagsasabi namang si Kristo ay Diyos. So, ito'y pinagtatalunan sa mga debate. Sa ngayon, malalaman natin, kung hindi man natin matapos ngayon, ating lagyan ng part 2 upang lubos nating maunawaan ang kalagayan ni Kristo at upang tayo ay huwag magkamali sa ating pananampalataya at makita natin talaga ang tunay na iglesia na pinangangasiwaan ni Kristo. So, ang muna nating talata, ating mababasa sa Kawikaan, no? Kawikaan 8:22 hanggang 30. Nabasahin mo, Brad? Kasama natin si Brother RG, no? Siya yung kabataan na bagong bautismo, tumanggap sa Panginoon. At siya ay maging katulong natin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, Kawikaan 8:22 hanggang 30. Kawikaan 8, versikulo 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ang alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ang ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang iligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. So, yun ang pahayag ng Diyos. Sinasabi diyan na wala pa ang lupa. So, at ipinakilala sa tekstong yan, nagpapahayag sa banal na salita ng Diyos, na sila ang Diyos ay hindi nag-iisa. So, yun ang ipinahayag. So, ulitin natin, 8:22 ng Kawikaan hanggang 30. Ang sabi rito ng Kawikaan, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. So, siya nagsasabi na inari siya ng Panginoon. No. Inari ako ng Panginoon. Tinanggap siya bago pinasimulan ng kanyang gawa ng una. Bago pa gumawa ang Panginoon, mayroon siyang kasama. Alamin natin sino itong kasama ng Panginoon. Ako'y nalagay mula nung araw, mula nang walang pasimula. So siya ay nagpapakilala na umiiral na bago nalagay noong araw o nung wala pang pasimula, walang sukat bago nilikha ang lupa.
So wala pang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang bukal ng sagana ng tubig. Wala pang sanlibutan. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula ng alabok ng sanlibutan. Wala pang lupa. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Oh, may kasama ang Diyos. Nang siya ay maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, at nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako, nasa tabi ng Ama, no? Nagaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, nagagalat na lagi sa harap niya. So, dalawa sila, no? May kasama siyang Ama noon, wala pa ang sanlibutan. Ayan. Kaya nga, noong lalangin ang sanlibutan, ay sinabi rito sa atin sa Henesis 1:26 ang pahayag, no? Nang simula na, matapos ng manalang ang mundo, at lilikain nila ang tao, no? Lilikain ang tao. Sabi sa Henesis 1:26. Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yun ang sabi, no, natin. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So may kasama sa paglalang. Di ba? Natin. Kagaya ng ating itsura. Kagaya ng ating wangis o karakter. Maabot natin yon, no? Sa Genesis 1:26. Yun ang sinasabi sa atin, na nang pasimula ay at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So, hindi isa ang naglalang. No? Katulad ng nabasa natin sa 8 ng Kawikaan 22 ay mayroong siyang kasama na nandoon na siya. At binabanggit din doon sa Kawikaan 8:22 at 23 na sinabi na nailabas na siya mula pa nang walang pasimula. No, walang hangganan. Wala rin siyang hangganan. No, ibig sabihin, umiiral na sila doon sa binabanggit dito na pahayag. Ayan. Kaya, lalangin natin ang tao. Ngayon, sa teksto na binasa natin sa Kawikaan, ay laging may sinasabing, ako, nandoon na ako. Ulitin natin para maliwanagin natin yung Kawikaan. 8, ating balikan para talaga maintindihan natin. Sabi rito, inari ako. Ayan. Si ako. No? Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pasimula ng kanyang gawa. No? Ganyan sinasabi. No? Ako, nailabas na. Ako. Sino ba itong ako? Ayan. Samantalang hindi pa nililika ang lupa at ang parangman
sa pasilungan ng alabok sa sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. O, pansinin natin yung ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibay ng langit at itaas, at naging matibay na bukal ng kalaliman, nabigyan niya na ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag masalangsang ng tubig ang kanyang utos. Iniayos ang mga patibayan ng lupa. So, nagplano na, no, ng paglalang. Nasa siping nga niya ako. Nasa tabi niya ako. So, dito maraming binabanggit na ako. No, yung nagpapahayag. Nasa siping nga niya ako. Sino ba yung ako? No, nagsasabi na si ako nga. No, yan. Ating pairalan. No, sa Exodo 3:5 hanggang 6. Basahin natin. Exodo 3. Sakman muna tayo. 3:13 at 14. No. Mamaya natin basahin yung 5. Babalik tayo doon. Sino? Si ako nga. Yan. Pero yung binabanggit doon, si ako nga. Ngayon, sabi rito sa atin sa Exodo 3:13 hanggang 14. Exodo 3:13. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos na inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ayan. So, si ako nga, yung nagsugo. Nagtanong si Moises, nagsuguin si Moises doon sa pagkakita niya doon sa puno na nagliliyab. Kinausap siya ng Diyos na sabi niya, susuguin kita sapagkat ang aking bayan na nasa Egypto dumadaing. No. Sabi ni Moises, ano bang pangalan naman ang sasabihin ko kung magtatanong ang iyong bayan na sinugo mo ako? Sabihin mo sa kanila na ako, si ako nga. No. Yun ang pangalan na sinabi ng Panginoon. No. Kung atras tayo ng basa, ay sasabihin natin sa 3:5 at 6, no? Yung binanggit ko kanina dito sa Exodo 3, itaas natin yung basa. Exodo 3:5. Sino si ako nga? No. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Ayan. Yun ang nangyari sa kasaysayan na nakita ni Moises yung puno na nagliliyab. Lumapit siya doon. Sa yung lumapit dyan, dahil banal ang lugar na yan, sabi ay, bukod dito ay ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. So, yun pala ang Diyos na yun. Samantalang pagdating doon sa 13, patuloy, ay sabi ay, ano sasabihin ko kung ilalabas ang ilalabas ang Israel sa Ehipto? Sabihin mo, yung binasa natin sa 14, ako, sabihin mo, si ako nga. So, ibig sabihin, ay kumakatawan, kumapakapit sa ako nga, yung nagsasabing, ako'y naroon bago likain ang lupa. No. Isa pa ang patunay. No. Sa 1:57 at 58. No. Ang sabi ron, 1:57. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham?
Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ano sabi ng pagpapakilala ni Kristo? Sabi ni Kristo na nakita ni Abraham ang kanyang araw. Ang araw ko, sabi ni Kristo. Sabi na yung mga Hudyo, wala ka pang 50 taon? O nakita mo si Abraham? Sabi sa patuloy, ay katotohanan sinabi ko sa iyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. So, nagiging clear natin na si Kristo pala, yung wala pa ang salibutan, na nagbabanggit na ako ay naroon sa kasiping niya, ako ang ligaya doon, bago nilikha ang salibutan. At yung nagutos sa kanya, nang naroon na ang Israel sa ito, alipin, sinabing, ano sasabihin ko para maniwala ang iyong bayan at ang paraon? Sabihin mo, ako nga. Sabi ni Kristo, bago panganak si Abraham, dito sa Juan 8:57-58, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. So, ibig sabihin, wala pa si Kristo sa lupa, ay umiiral na siya. No, umiiral na siya. Malinaw na ating sinusubaybayan sa pahayag ng banal na kasulatan ang kalagayan ni Kristo bago pa siya magkatawang tao. Ayan, no? Ngayon, basahin natin naman ang Pilipos 2:6 at 7. Patuloy hanggang 10. Filipos 2:6. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayan. So, basahin natin uli para talagang matanim sa puso nating isip itong himay-himay na katotohanan na dinadahan-dahan nating mabuksan sa ating unawa ang kalagayan ni Kristo na napatunayan na siya ay wala pa sa salibutan, umiiral na siya si ako nga, si ako. No? At ang nag-utos kay Mistis ay si Kristo sapagkat sabihin mo na ako nga. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Yan, no? Nung magkatawang tao na. No? Sa kanyang pagpapanganak, no? Atin mo nang i-explain itong Pilipos 2:7, ating ulitin, na siya bagaman nasa anyong Diyos. Yun, pagkakasabi sa 6. Pilipos 2:6. Na siya bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Siya nasa anyo niya ay Diyos at siya ay kay kapantay ng Diyos. No. Hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ibig sabihin ay inalis niya yung pagka-Diyos, yung kanyang kapangyarihan bilang tao. No. Bagaman siya ay kapantay ng Diyos. Transitive. Kundi pagkus hinubad niya ito. Yung pagka-Diyos, ibig sabihin hindi niya ginamit nung siya ay magkatawang tao. At nag-anyong alipin. Ayan, nakita natin kung anong buhay ni Kristo. Siya ay naglingkod, nangaral, siya ay nagutom. Ayan, naging alipin siya, naghugas siya ng paa sa Santa Sina doon sa mga alagad. Ayan, yung kanyang pagka-Diyos, iniisang tabi muna niya. No. Kaya, sabi dito sa atin, ay sa city, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad. Hindi sinabing tulad sa tao, nakigaya. No, nakigaya siya sa tao para mabuhay siya dito sa mundo at tayo ay iligtas dahil sa ating kasalanan. No, mapapanggit natin yan mamaya. Sa 8, palibhas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nasa anyong Diyos,
nasumpungan siya sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Sasambahin si Kristo. Na nga sa langit, mga angel, at na nga sa ibabaw ng lupa, at na nga sa ilalim ng lupa. Yung mga patay na mabubuhay, pagkabuhay na maguli maliligtas, luluhod yan, sasamba sa Panginoong Isus bilang Diyos na siya. Pag-akyat niya sa langit, dala niya yung pagkatao. So, nung ipanganak si Kristo, alam ng tatlong magong hari. Tatlong hari. No? Alamin natin. Mga patutuo pa ito. Sa Mika 5:2, no, ating basahin na nadaig pa ng tatlong mago na hari na hindi alam ng mga Israel na isinilang na si Kristo. No, nauna pa doon, pumunta siya sa yung tatlo pumunta sa Jerusalem at tinanong kung saan ipanganganak ang Kristo. No, dito na banda sa Jerusalem. Ayan. Kaya basahin natin yung Mika 5:2. Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayan. Ang teksto na pinagbatayan ng tatlong haring mago at saka ng mga manghuhula ni Herodes, ni Haring Herodes, ay yan ang ginamit. Mika 5:2. No, yan ang kanilang ginamit. No. Kaya, alam nila na itong talatang ito ay tumutukoy kay Kristo. Kaya nga nagalit si Herodes nang malaman niya ang Mika 5:2 na mayroon palang dadating na isang gobernador. Nagalit siya. Kaya nga, yung tatlong mago na sinabihan ng hari, o sige hanapin ninyo kung saan isinilang ang Kristo. Sabi ay, dadaan sila pabalik pag nasumpungan na. Kinausap naman ng anghel, ng mga angel, yung tatlong hari na huwag nang dadaan kay Herodes, dahil ang plano ni Herodes, papatayin yung sanggol. No? Kaya hindi na sila dumaan doon. Nang malaman ni Haring Herodes na siya pinaglalangan ng tatlong hari, ay ipinagutos niya na ipapatay ang lahat ng sanggol. No, nagkaroon ng maraming iyakan sa mga bata na maliliit, mga bagong anak, mga wala pang 1 taon. Ganyan. Ay pinagpapatay. Pinag-utos ni Herodes. Pinagpapatay. Dahil sa alam niya na yung tungkol dito sa hulang ito, Mika 5:2, ay ang sabi sa atin, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo na Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa ng magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kapareho doon sa Kawikaan, no? Siya ay walang pasimula, no? At sinabi na yung pinagbuhatan ni Kristo na yung ipinanganak na papatayin ni Herodes, ang darating na yun ay isang gobernador na ang pinagbuhatay mula ng walang hanggan. Si Kristo ang tinutukoy, kaya nagalit si Herodes, hindi dumaan yung tatlong haring mago, ay ang ginawa, inordihan niya yung kanyang mga kawal na para wala nang sagabal sa kanya kung maipanganak na si Kristo, ay patayin ang sanggol. Ngunit sinabihan ng anghel ang mag-asawa na sila pati ay pumunta na sa Ehipto
dahil papatayin ni Herodes ang sanggol na ipinanganak ni Maria. No, ganun ang nangyari. So clear na mabuti na si Kristo ay umiiral na noon. No, at sa kanyang buhay sa lupa, sinabi niya, ako nga. Ayan, patuloy tayo. No. Yung Pilipos, sinabi na ang pagkapantay niya, hindi niya tinanangnan. No, Pilipos 2:6, binasa natin kanina, ay nag-anyo siyang alitin. Ayan. Kaya meron siyang programa, kaya siya pumunta rito para iligtas ang tao. Kaya sinabi niya sa Juan 10:30 hanggang 31, sabi ng apostol, basahin mo brother. 1:30. Hanggang 31. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y patuhin. Ayan. Sabi ni Kristo sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Isa sila sa layunin, sa pagliligtas, sa pagmumukala, sa lahat, isa sila. Pero hindi sila iisa ang katawan. Kaya nga sinabing lalangin natin. So may kasama. At sabi roon sa kawikaan, perming binabanggit doon ay ako ay nailagay na bago nilikha lupa. Ayan. Tapos sabi ay ang sasabing pangalan ni Moses ay sabihin mo ako nga. Ayan. So clear na yun na ang Diyos ang na binabanggit ay si Kristo. No. Sa Juan 1 at 14. No. Siya noon ay pahayag pa lang o salita. Basahin natin yung Juan 1:1. 1:1. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, Tapos at ang 14. verbo ay Diyos. Nang pasimula siya ang salita. Ang ibig sabihin ng verbo, salita. Nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin naman ang pasimula ay sumasa Diyos. Ayan. Pasimula pa, Diyos na ang ating Panginoong Hesus. Umiiral na siya mula ng walang hanggan. So yung 14. 1:14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan. Pinatunayan ng mga apostol na nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao ang salita. Yung salita ng mga pahayag noong una ay nagkaroon ng tao, hindi lang sinalita na, kundi nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng demonstration, no? Na rin talaga ay yung salita na binabanggit ng una ay nagkatawang tao. Sabi sa 14. Nagkatawang tao ang verbo, tumahan sa gitna natin. Patunay ng mga apostol ni Juan. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian na gaya ng sabugtong na Ama. Sila nagpatunay. Napuspos ng biyaya at katotohanan. So yan ang mga patunay na talagang ating Panginoong Hesus ay Diyos. No, mayroon pa. Siya'y manlalalang. Sa Juan 1, Kapitulo 3. 1:3. Yan. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayan. Yan sabi sa atin. No? Kaya siya ay, kung wala rin siya, hindi ginawa. No? Ang sabi, ang lahat ng bagay. Sabi ulitin natin, Tris, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino ang nagawa? Yung salitang verbo, kadugsong na yun. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos, yung verbo ay Diyos. Kaya sa 3, at lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya.
siya yung tinutukoy na ginawa niya. Kaya nga sinabi roon, lalangin natin ang tao. At alin naman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala si Kristo, wala rin ang sanlibutan. Wala rin tayo na nananahanan dito. Kaya nga, malaki ang utang na loob natin kay Kristo at tayo ay kanyang nilikha, ginawa, nang magkasala na ang tao, tinubos pa niya tayo. No? Sabi nga sa kanta, 2 beses, no? Una tayo ay ginawa at ikalawa ay tinubos kita. Ayan. Yun ang tama-tama sa nag-compose nung kanta na yun. No? Manlalalang. Ayan. Na ito pa ang patunay. Kolosas 1. Ayan. Sabi sa atin, 13 hanggang 22. Kolosas 1:13 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan. Hanggang 22 yan, ating himay-himayin. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa mapamagitan niya at ukol sa Kanya. Napakaliwanag po, mga kapatid, mga magulang, at mga kaibigan, na ang kalagayan ni Kristo ay siya ay manlalalang. No? Hindi lang siya nagmula ng walang hanggan, kundi siya salita, tapos nagkatawang tao. Ayan, ulitin natin para makuha natin yung mga punto nitong ilang versikulong ito. 13 hanggang 22, ang binasa ni Brother Arjit, at ating idiin yung mga punto nito. Sabi sa 13, na siyang nagligtas sa atin. Kaya nga siya tinatawag tagapagligtas. Nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. So, dito sa libutan, kadiliman ang isip na hindi makita yung kalulhatian ng Diyos. So, at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, kinukan tayo, iniimbita, no, na tayo ay maging anak ng kanyang pag-ibig. 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, nasa kanya lang ang ating katubusan, walang ibang pangalan. Kaya hindi tayo kukuha ng maasahan na tao sa iglesia, no, nasa kanya lang, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating kasalanan. Walang ibang tao na makapagpapatawad kundi ang Diyos lamang, si Kristo lamang. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Dahil ang Diyos hindi napapakita at ang nagpapakita ay si Kristo. No. Kaya siya yung larawan. No. Hindi naman wala naman siya happy na dalawa sila magkakatawang tao. Kundi yung kasama niya, yung naglalang na lalangin natin, isa lang ang sinugo, tinawag na siya ay anak ng Diyos. Na siyang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, siya raw yung panganay. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Siya, naglalang ng lahat ng bagay. Sa kalangitan, mga bituin, buwan, at saka kung ano pa. Siya, nilalang niya, ginawa niya yun. Kasama ang Ama. At sa kalupaan, mga tanim, lahat yan. Genesis 1:1, makikita natin yan. Sa mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya.
Siya yung may-ari. No? At siya'y una sa lahat ng bagay. At lahat ng bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kaya dahil si Kristo, sabi niya, ako ang buhay, ako ang katotohanan, at ang buhay. No. Nasa Kanya ang buhay. Dahil sa Kanya, at siya ang ulo ng katawan. Yan. Napag-aralan natin yan nung una, na napakaswerte natin na ang ating ulo ng iglesia ay Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kawawa ang mga tao na mayroong mga iglesia na nagsasabi na si Kristo ay tao lamang. Mga kawawa. Milyon-milyong mga tao, mga naniniwala dahil sa mga nangungulo na ang paniniwala ay si Kristo ay tao lamang. So, dito sa mga pag-aaral natin, sana matandaan natin ito, ang kalagayan natin ni Kristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sa madaling sabi, siya ay dalawa ang kalagayan. No. Siya yung Diyos na may-ari ng lahat at siya rin ay nabuhay sa lupa kung paano mamuhay sa mundong ito na makasalanan para tayo ay maligtas. Na siya'y una sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya at siya ang ulo ng katawan sa mga katuwid bagay ng iglesia. Ayan. Tandaan natin, huwag na tayong kukuha ng ibang ulo, ibang presidente mangunguna sa iglesia. Hindi pinahintulutan ng Panginoon ang ating napag-aralan noon at ating mababanggit paminsan-minsan ay ang pagsanib sa iglesia sa tunay ay inihintulad sa puno at nang mabali ang sanga nang ang Israel ay hindi nakapagpatuloy ay binigyan ng karapatan ang mga hintil na tinatawag na ulibong ligaw doon sa ating napag-aralan na mga sinundan at babading na sila. Kakabit, ano pang ibang term sa babading? Yung kakabit sa puno. No? Ikakabit. Kakabit, no? Yan. Bading. Kaya, ang mga hintil, hindi na magsasabi na ang kautusan ay para sa mga Hudyo lamang o sa Israel. Dahil binigyan na nga tayo ng karapatan na mapasanib sa Kanya. At walang karapatan ang tao na maglagay ng kanyang sariling iglesia. Dahil ang lahat ng ito ay tutungo lamang sa salita ni Kristo sa Mateo 24:5 na yung lilitaw na gagamitin ang aking pangalan ay manliligaw. Magliligaw. Hindi manliligaw. Magliligaw. Ayan. Maliwanag ang sabi doon sa Mateo 24 bago siya umakyat sa langit, iisa lang ang iglesia nung panahon yung na ito pa si Kristo. Dumami na lamang ang iglesia na ang paniniwala ay ng iba'y marami na hindi Diyos si Kristo. Yung iba naman ay Diyos, pero mayroon namang nangungulo pang iba, ay di wala rin kwenta sa kanila yung Pangulo na itong ating pinag-aralan na Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, siyang nangungulo sa iglesia. At sa 18 na tayo, at siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia. Na siya ang pasimula ng panganay sa mga patay. Siya yung unang nabuhay na maguli upang sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Pupurihin ang Panginoon dahil sa kanyang pagtubos sa atin bilang makasalanan at walang ibang makakatubos kundi ang Diyos lamang at walang ibang makapaghahawak sa tunay na iglesia. Walang tao na maghahawak niyan na masasabing tagapagligtas. Kundi si Kristo lamang ang binabanggit sa langit at sa lupa, siya'y sasambahin at siya yung tagapagligtas. Sabi sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No, siya yung may buhay. Kaya pagdating niya ni Kristo ay
yung lahat ng sumunod sa kanya, nasa katotohanan, ay siya ay dadalhin niya sa langit. Ayan. Pero huwag siyang aanib sa ibang iglesia. Ang kondisyon lamang na ginawa ng Panginoon ay isa lang iglesia. Walang iba kundi ang Israel. Bagaman nangahulog ang ibang Israel, yung gaya ng buhangin sa dagat, ay may nalabi namang maliligtas. Kaya sinimulan ni Kristo, nung malaglag na, mahulog na ang Israel na sinabing, bagaman ang Israel gaya sa buhangin sa dagat, nalabi lang ang maliligtas, ayun na nga, ang nalabing tinatawag ay si Kristo at ang mga apostol na itinayo yung nabuwal na Israel o puno. Ayan. Kaya nakatitiyak na tayo, kung susunod tayo lamang, hindi tayo magsasarili ng iglesia. Dahil sabi nga sa Roma 11, ikaw ay sinanib, huwag kang magpapalalo. Ayan. Sabi doon, huwag kang magpapalalo. Huwag kang magmamarunong. Ibig sabihin, bakit kung ikaw ay dudugtong, bakit ikaw ay linggo? No? Bakit dudugtong ka pala kay Kristo, hindi naman linggo ang Panginoon ni Kristo, hindi ka nadugtong. Ngayon, gusto mong dumugtong kay Kristo, ay kumakain ka naman ng baboy, laman ng baboy, ay bawal naman sa Panginoon ang kumain ng laman ng baboy. Paano ka nadugtong? No. Tapos, may Pangulo. Malayo. Kaya, tama-tama yung sinabi ng Panginoon ng hula na ang sabi ay, maraming siparito sa aking pangalan sa huling araw at ililigaw ang marami. Kaya nga, mag-isip-isip tayo, mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, na hindi tatanggapin ng Panginoon ang mga iglesia nagtatayo ng sarili niya ng iglesia na mayroong presidente. At hindi rin tatanggapin ng Panginoon na ang iglesia nagsasabi na si Kristo ay tao lamang. Malinaw na sinasabi rito sa ating pag-aaral na si Kristo ay dalawa ang kalagayan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ayan. Patuloy pa natin. Meron pa tayong panahon na sabi sa atin. Siya ano sabi? Siya ang ulo ng katawan sa mga tuy bagay ng iglesia. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng bagay magkaroon ng kadakilaan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, kay Kristo. Itinulot ng Ama. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya wala nang pinipiling tao na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa Kapitulo 21, versikulo. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, sabi ni Juan, maging ang mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, nasa sakop na ni Kristo. Ayan. Kaya ayaw din ng Panginoon sa kanyang iglesia ay makisali sa libutan. No? Dahil nga ang sanlibutan ay lilinisin, aalisin ang kasalanan sa pamamagitan ng apoy. Ay ngayon, kung nandoon pa ang tao na wiwili dito sa sanlibutan, kinahihiligan ang mga bisyo, mga kasayahan sa buhay, at nalilimutan na ang pagsunod sa Panginoon, ay sila'y hindi maliligtas. Ayan. Kaya sabi sa 21, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Yan, kaya binuwis ng Panginoon kanyang buhay upang ihandog na pagtubos sa ating kasalanan. Upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Pagbabagong buhay ang hinihiling ng Panginoon. No, kung gusto nating lumapit kay Kristo, kung gusto nating siya ang mga siwa sa atin, ay tayo ay
tayo ay sumunod sa Kanya. Wala nang kwenta yung mga iglesia na sumipot. No? Sabi sa atin, sa unang pinag-aralan natin, ay ang sa Gawa 7:38, no? Ang sabi, sila ang isa tumanggap ng aral na buhay para ibigay sa atin doon sa bundok na Sinai. At sinabi rin sa Hebreo, ang iglesia ay nakarehistro sa langit. Ayan. Kaya hindi na kailangan iparehistro sa lupa. No, nakarehistro na sa langit sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos na si Kristo. No, siya yung pinapunta dito ng Ama sa lupa. Ayan. Kaya tayo ay dapat matuwa. No. Si Kristo kasama-sama ng mga apostol ay nagtanong si Felipe. No. Juan 14:6-12. Ayan. Ating pag-aralan ng ilang pang mga teksto. Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo ay kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ay inyong mga kilala at siya ay inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahad sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kundi kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Nalilito pa rin ang mga apostol pa, kahit si Felipe, no, nang banggitin ni Kristo na siya sinugo ng Ama. Ayan. Kaya nagtanong siya, banggit ni Kristo kay Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. No. Basahin natin. Uli, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kita nyo? Bakit siya ang katotohanan, ang buhay? No? Pagkatapos ay kukuha pa kayo ng ibang pangulo na hindi naman yan makakapagsabi na ako ang daan, ang buhay, no? At ang katotohanan. Nandiyan na si Kristo, sasapawan pa ninyo ng ibang pangulo. No. Kaya tama-tama yung hula ni Kristo na sinabing na maraming sipaparito sa aking pangalan. Libo na ang reliyon. So, magbantay tayo habang may panahon pa, mga kapatid, mga kaibigan, sa kalagayan natin ngayon. Ang panahon ay hindi na natin maiibalik. No, hindi na tayo makakagawa pa ng kaligtasan kung matapos na ang kasaysayan ng mundo sa pagbalik ni Kristo. Lilinisin niya ito ng apoy. Ngayon ang panahon, ang pinakikilala din, si Kristo lang ang ulo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya walang ibang pangulo na mangangako ng kaligtasan. Na kay Kristo lang ang kaligtasan. No. Kaya patuloy natin, sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama." Nalilito rin ang mga apostol. Sukat na ito sa amin. Kuntento na kami pag nakita namin ang Ama. So, hindi pa rin nakikilalang maigi ng mga apostol sa primero si Kristo. Tapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahon ako iyong kasama. Inyong kasama.
at hindi mo ako nakikilala, Filipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Oh. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Oh. Pareho lang sila. Pareho sila ng kalagayan, ng panukala, lahat ng pagtubos. Kaya, yung larawan ni Kristo ay siya ring likas o larawan ng Ama. Kaya, paano pang hahanapin ang Ama? Ay siya na nga yung karakter ng Ama, si Kristo. Kaya sinabi niya, ako ang Ama iisa. Ayan. Kaya, sabi pa, tapusin natin ito. Ang text ay hanggang 12. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi sa iyo, hindi ko sinasalita. No, hindi rin salita ni Kristo sinasabi niya, galing din yun sa Ama. Kundi sa Ama na tumatahan sa akin, gumagawa ng kanyang gawa. At magsisampalataya kay sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Hindi kaya ay magsisampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginawa. Ayan. Kaya nag-demonstrate siya bilang tao kung paano gagawin ang kaligtasan. Lalong dakilang gawa kaysa rito ang gagawin niya pagdating sa Ama at maligtas na tayo sapagkat ako ay paroroon sa Ama. So malinaw mga magulang, mga kapatid, kaibigan, ang ating pinag-aralan. So ito'y ating dudugtungan na lang sa sunod. Gagawin natin itong part 1 at mayroon pa tayong part 2 sapagkat marami pa tayong babasahin tungkol sa kalagayan ni Kristo na ating makilala na ang kanyang kalagayan ay dalawa. Diyos na nagkatawang tao. Hindi na magtatalo katulad yan maraming mga debate na si Kristo ba ay Diyos? Sabi, hindi, tao. Mababasang tao siya. Kaya lang, si Kristo, mababanggit natin sa sunod, ay lalang ng Espiritu Santo. Wala siyang formula ng tao. No. Wala siyang formula ng lalaki. Ibig sabihin, siya ay kinausap ng angel na siya ay gagawing ama o anak ng Diyos na siya ay magliligtas ng sanlibutan. So yun, ang dudugtungan natin sa sunod. Sana na unawaan natin ito at ipanalangin natin na matanggap natin ito at madagdagan pa ang ating pagkalam na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa muli ng ating pagsasama. God bless sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Nawa po kayo ay bigyan ng maraming panalangin at iiway kayo sa lahat ng sakit. Maraming salamat po. Amen.